years ago po, 15 years ago pala, yung nabalita po dito, kahit sa ABS-CBN, yung isang Pinoy na nakulong doon sa Iran, ako po yun. 7 months na sa death row, 10 years mismo sa loob ng jail ng Iran. Alam po, 2029, former producer po ako ni Kit Sinadal. Narinig si Kit Sinadal, yung kumakanta na huwag mong sasabihin. 2009, biglang nabura si Kitsi sa Pilipinas, hindi na kumakanta. Natanda niyo yun? Sapagkat ako ay nagsasuffer doon sa Iran, 2029. 2009, sorry. 2009. Doon po, i-captured ako ng Iran dahil inakusahan nila akong agent ng CIA. And you know what? Spying crime in Iran is a big, big crime. 7 months ako na sa death row. Sa unang araw ko lang po sa police custody, sa immigration police. Nasa underground prison po ako, madilim po doon. Lahat po na torture, dinanas ko po yon. Tumatay yung balahibo ko pag yan ang pinag-usapan. 7 days, nasa underground prison ako, napakadilim doon. Lahat ng torture, maririnig, hindi lang naririnig, kundi kasamahan mo, tinutorture ng Iran yon. Sasabihin ng Iran sa'yo, papalayain ka namin, basta't ito lang sasabihin mo sa judge. Pumunta ka dito sa Iran dahil mag-spy at spy ka ng CIA. Lahat ng mga kaso, binahanap nila sa akin. Wala akong koneksyon sa Pilipinas. Alam niyo po, ang naging motto ko doon, kasi nasa loob pa lang ako ng jail, doon ko na sinulat yung libro na Red Diamond na libro. Narinig niyo yun? Sa loob po ng Iran, sa jail, ito ang pinanaging famous ko sa Iran na quotes. Ito yon. Freedom is not walking outside prison wall. If you are walking outside prison wall, living with a wicked and evil heart, itong drugs, then you are in a big, big prison. Yun ang pinaglalaban ng presidente natin. Doon po, nung tinignan na ako ng judge sa court, sabi ng judge sa akin, kasi hindi sila marunong mag-English, Persian talaga, tinignan na ako ng judge, sabi sa akin, death sentence. 600 po kami doon sa jail. Lahat po yun nabitay. Ako lang po na-survive. Death survivor po ako. Sa loob po ng kulungan, nag-iisang Pilipino doon. Ang presidente pa natin doon, si Gloria, grabe ang negosyasyon, pero wala silang pakialam. Pagdating susunod na presidente, wala rin silang pakialam. That's a good news for you guys. Pagdating ni si Duterte, 5 ulong Iranian ang giswap para lang sa akin, 2019. Oh, puta. Grabe. Pwede ba natin isigaw ang pangalan niya? Ako nananahimik na ako, dyan ako sa pero ako restaurant dyan, bago lang. Tumahimik ako, pero nung ginanas ng ating presidente ngayon, talagang lalabas ako, sapagkat ako ang isa na patunay na si presidente, pag nakita kang inosente ka, tutulungan at tutulungan ka. 5 Iranian na nasa big crime sila, pinalaya niya yun para lang makuha ako dun sa Iran. Duterte! 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 Kaya ito ang real talk para sa atin. Ang daming nagko-complain dahil biktima raw sa EJK. Tama! Pero ang real talk ito, real talk na lang natin sila. Pag kunyari yung kamag-anak mo, inosente talaga, namatay, nasa encounter, namatay, natamaan ng bala. Instead na sisihin mga pulis, dapat sisihin mo yung drugs. Namatay silang inosente, hindi dahil sa pulis, kundi sa drugs. Yun ang real talk.
So ngayon, sisihin natin ng presidente? Hindi. Dapat ang sisihin, drugs. Dahil kung walang drugs, walang encounter, walang raid doon. Yun. Pero bakit pa nila narinig ko na mayroong sa ibang lugar na yung mga biktima daw ng AJK nagprotesta? Pero sa totoo lang, hindi mo dapat sisihin yun. Kahit inosente pa yung kamag-anak mo, ang responsable pa rin kung bakit namatay yun bilang inosente, hindi mga polis, kundi yung drugs. Po, nung pinalaya po ako, grabe, di ba, wala akong connection, ang hirap dinanas ko doon sa ibang bansa. Lahat na ng torture dinanas ko. So unang papakain lang sa'yo, para bang, hindi ko alam talaga kung makakain pa ba yun or hindi, pero knowing na haharapin ko na ang kamatayan. Grabe, yung lahat kahit tubig, parang buhangin niya na nilulunok ko yun. Nawala na ako pag-asa noon. Kasi ang killing sa Iran, meron pa akong time? Okay. Ang killing sa Iran, every Sunday and Monday. Monday ng gabi, pag hindi dumating yung pangalan namin, relax na kami kasi hindi dumating yung pangalan. Relax kami hanggang Sabado ng gabi. Pag Sabado ng gabi doon, natataranta na kami noon. Talagang as in, parang kalbaryo yung dinanas namin dahil pagkabukas, Sunday, kung pangalan mong darating, wala ka ng laban. Kwento ko lang ito sa inyo kung paano nangyari ako nakaligtas. May isang Iranian, sabi niya, bro, sa last visit ko sa bago ako bibitahin, mayroon akong last visit from the family. Sulat ka? Sumulat ako. Luckily, yung sulat na yun, kasi binigay niya sa family niya at yung family niya pinadala yung sulat doon sa UN. Kaya yung mga sulat ko nandun para sa United Nations. Nagkaroon ng emergency meeting in the United Nations. Binasa yung sulat ko, doon nag-complain lahat ng mga embassies. Dahil ang sistema pala ng Iran, bago nila i-inform ang embassy after the execution. Wala na eh. After execution. Patayin mo so ang embassy, only the embassy can just collect the bodies sa kung saan nila pinatay. Ganon yun. So luckily, narinig yung boses ko. Hindi pa na ako satisfied doon. Kasi can you imagine, even from death to life sentence, I have to serve for the rest of my life pa rin. Grabe ang panalangin, grabe lahat-lahat tinanas ko. You know what? Nung dumating si Duterte, si Presidente, nakita ni Tatay Digong kung gaano kayo inosente doon. Grabe. Can you imagine sa isang tatay na nawala ang isang consider na anak niya sa ibang bansa na inosente, quickly pinagpalit ang 5 Iranian dito sa Pilipinas. Pinalaya kapalit sa akin. Tatay Digong! Tatay Digong! Tatay Digong! Ito na lang. Just put yourself kung anong dinanas ko. Tapos think of it, si Tatay Digong. Ang siniligtas siya, nag-iisang ako. Represent ko yun na ikaw yun. Ikaw yun. At kung ganon siya, ako, lumabas na ako sa campaign na ito. Kasi kung nakaya niya, nakunin ako sa Iran. Pwede ba tumayo tayong lahat dyan sa nakaupo? Tayo. Sabay-sabay natin sabihin, dito lang magtatapos. Sama-sama natin na anak ni Tatay Digong na pabalikin siya sa Pilipinas. Walang sigaw? Come on! Ibalik! Ibalik si Tatay Digong! Come on, support power! Ibalik! Ibalik si Tatay Digong! Come on! Lakas pa! Pinakamalakas mo na buses. Sabihin mo, ibalik si Tatay Digong! Go! Ibalik si Tatay Digong! Maraming salamat po. Patuloy po tayong lumaban para ang labanan na ito, hindi labanan na isang tao, kundi laban nating lahat to.
Dagang salamat. Atong palakpakan, si Ronnie.